Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Kamusta po ang observation ninyo sa first day rally ng Iglesia ni Cristo? Grabe ang nila, no? Ang pagkakaisa, nakakabilib sila, nakaka-amaze. Grabe na talaga, wala talagang makakapantay sa pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo kapag nagtawag sila ng mga rally. Kapag magkaisa sila ng mga pagtitipon, sila talaga ang pinaka-ma-organize, pinaka-malinis, kasi after nila evacuate yung lugar kung saan sila nagtipon, ay kanya-kanyang dampot ng kanilang mga basura at kanya-kanyang bitbit ng kanilang basura, no? So, world-breaking pa rin ang Iglesia ni Cristo sa kanilang katapatan, kaayusan, kalinisan, kapayapaan at pagkakaisa. Kaya sabi ko, mapapasana all ka na lang talaga sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kahit binabati ko sila, kahit si Auntie Claire ang gulo-gulo, kasi minsan ang statement niya, may pasaring patungkol sa Iglesia ni Cristo na kesyo na timing sa rally nila yung kay Saldico paglabas. Para bang naturuan ng script ni Senator Marcoleta o may humahawak di umano nito kay Zaldico at itiniming pa talaga sa mga rally na ilulunsad ng Iglesia ni Cristo. So ganyan ang mga pahayag ni Auntie Claire. Tapos meron naman siyang mga lately lang na pahayag na si Zaldico ay pakawala ng mga Duterte, na si Zaldico ay na binuo ang script ng mga Duterte. Yung hindi talaga, wala pa yatang interview si Claire Castro na hindi niya idinawit ang mga Duterte. Laging namumutawi talaga sa kanyang bibig ang mga Duterte. Tapos etong hapon lang, nabasa pa ako na quote card na ang sabi na ang rally ng Iglesia ni Cristo ay kumakampi sa nagpaparamdam ng pagkampi sa Pangulong Marcos. So, kaya sabi ko, ano ba itong manghuhula? Yusek ba talaga siya? O quack doctor ba talaga siya? Kasi parang ang hula niya baliktaran eh. Hindi ko maarok ang kanyang mga hula o patutsada. Kasi paiba-iba yung kanyang statement. At hindi ugali ng isang Yusek yung kanyang mga pasaring at yung kanyang mga pahayag sa mga press con niya. So itong Iglesia ni Cristo, balik tayo, nakaka-amaze kayo. Natunayan nyo na naman ang inyong pagkakaisa, ang inyong malinis na pag-organize. At napahanga ako dun sa viral ngayon, no? Yung police na mga nandun sa nasa grandstand yata, tapos napaalis nila. Nakita ko yung kanina pero tingnan ko Tingnan ko ulit kung meron ako dito. Nakaka-amaze talaga sila. Asan? Ito yata. Police, ito. Ang galing ang galing. Kaya nilang pagsabihan, kaya nilang straightforward na talagang sabihan ang mga kapulisan natin na sumusunod din lang yan sa utos ng kanilang mayor. So ito, alam ko na lahat tayo nakanood na ito, pero as in dito ako bumilib sa mga Iglesia ni Cristo. Dito, binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto naming maging mapayapa at gusto naming ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Mga kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami.
nakipag-ikinig. Huwag kami ang titigan mo. Hayaan nyo, mga kapatid, na umalis silang mapayapa. Hayaan nyo. Sapat na yung sigaw nyo, umalis silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order na mali. Do not follow an illegal order. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto namin maging mapayapa at gusto namin Yun. So, nakakaano sila, no? Yun yung masasabi ko na rin na kainggit-inggit sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo kasi kilala din sila sa disiplina. Look at that. At the very moment, kaya nilang paalisin ng kapulisan. By that word coming from that host sa show nila, sa kanilang mga program. Napaka-strong ng pahayag ng kanilang host MC. Mabigat yon, as in talagang parang isang slap yan sa ating opisyal ng mga pulis, hindi sa kapulisan na ordinaryo dahil sabi nga ng host MC ay sumusunod lang sila sa utos. Ito ay slap sa kanilang direktor, sa kanilang mayor na nag-i-instruct sa kanila to be there sa venue ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Ang kahiyahiya dito ay yung kanilang mayor. Kaya lang, syempre, kumbaga, kung may first applied kahihiyan, doon tumatama muna sa mga ordinaryong pulis kasi sila ang physically nandoon. Ang mga mayor naman nila ay nasa opisina yan, hindi naman yan nagpapainit, hindi naman yan lalabas dahil lumalabas lang yan kapag mga party-party. Pero pag ganitong mga trabahong mabigat, kasi mabigat itong trabaho, doon nakatayo lang sila doon. Pero ang gutom, ang pagod, ang pangungulila sa mga magulang, sa mga asawa, sa mga anak, kasi nandiyan sila 3 araw, walang uwian yan. Mabigat na responsibilidad. Pero again, ang first sampal, ang unang makakatanggap ng sampal ay ang mga ordinaryong kapulisan. Doon sa statement na binitawan ng host MC ng Iglesia ni Cristo. Hindi ang kanilang mga mayor, ang kanilang mga officer, kundi ang first na nasampal dyan ay ang mga ordinaryong kapulisan. Na nakita din naman natin na binobu sila, na sinisigawan sila, na sarcastic na, pag-asar. Hindi nila yung gusto. Hindi nila yan ginusto na mapahiya sila ng mga tao na nagrarally, na sila ay binubu, sila ay sinisigawan, sila ay pinapalakpakan ng, alam natin na hindi palakpak ng kabutihan, kundi palakpak ng sarcastic, kasi hindi natin masisi ang Iglesia ni Cristo. Kasi pagdating sa organisasyon nila, malinis sila sa lahat. Tingnan nyo ang kanilang mga props, ang kanilang mga sound and music instrument, napakagaganda. Hindi yan galing sa nakaw. Sarili nilang mga kusang loob na bigay hanggang sila ay napalago. Kaya sabi ko nga, kung pwede lang sana ang Iglesia ni Cristo na lang ang mamuno sa ating bansa, ang kanilang mapipili na magiging presidente ng Pilipinas kasi malaki naman silang populasyon, kaya nilang ipapanalo ang kanilang magiging kandidato sa pagka-presidente. Mas gugustuhin ko pa magpresidente ang taga-Iglesia ni Cristo na matinong leader. Kasi of course, hindi naman sila perfect. Meron din sa kanila mga tiwali. Pero of course, ang nangingibabaw majority sa kanila
ay ang kabutihan, ang katahimikan, ang pagkakaisa at kalinisan. Kaya malinis ang kanilang intensyon sa bansa, malinis ang kanilang intensyon sa kanilang organisasyon, kahit may mga naririnig-rinig tayong akusasyon, yung mga nakaraang nilang mga tagapamahala, yet nakita natin kung gaano nabago yung imahen, gaano nila pinaliwanag yan sa publiko, at talagang ipinapakita nila na transparent sila. Kaya deserve ng mga taga-Iglesia ni Cristo na sila ay bigyan ng karangalan galing sa mga taong humahanga sa kanila dahil hindi matatawaran ang kanilang ginagawa. Biro mo yan, hindi yan in-expect, wala yan sa kanilang program na magkakaroon ng on the spot na pagpuna ng pag-deployed ng mga kapulisan doon mismo sa kanilang lugar kung saan sila matahimik, mapayapa na naggagawa ng kanilang programa. Tama yon. Kaya isa ito sa viral ngayon, itong host MC nila na nagsalita, na nagpaalam sila, hindi naman sila nagpunta doon na illegal, may permit, maayos silang nagsasagawa ng kanilang pagtitipon, mapayapa, at wala silang inaapakan, yet ang kapulisan natin ay nandoon na hindi rin naman nila kagustuhan yun, kundi sumusunod lang sa instruction ng kanilang mga head na hindi naiinitan, nasa opisina, nasa mga aircon na mga kwarto. Samantala sila doon napapahiya, naiinita, nagugutuman, nauuhaw, pero andun humaharap sa mga pagsubok nila sa buhay. Ay, nako. Ang hirap na ito. Mahirap na tayo makabangon sa ganitong padami ng padami ang tao sa kalsada. Mahirap na ito mabangon na bansang Pilipinas natin. Hanggat nandyan si Marcos, hanggat nandyan pa yung mga alipores niya, hindi tayo makakabangon basta-basta sa pagkalugmok natin sa ekonomiya at sa lahat. Kaya itong pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na pangalawang araw nila ngayon, dahil na dyan sa inyo ngayon 17, sa amin 16 pa lang, Lunes na sa inyo dyan, Linggo pa lang sa amin. Nakakasaludo, nakakatindig balahibo itong 3 days, successive days na kanilang inorganisa, dahil so far, and thanks be to God, na walang mga nasaktan, walang mga nabalian, walang mga nagasgasan. Sa kanilang pagtitipon, halos pinuno nila yung kalsada ng Quirino Grandstand. So, nakaka-amaze sila, as in, sabi ko nga, mapapasana all ka na lang talaga sa pamunuan ng iglesia kasi marunong sila mag-relay ng message at mga good listener sila at good speaker. Marunong sila makinig at marunong sila mag-handle ng kanilang mga programa. At ang gagaling ng mga singer, yung mga guest singer nila na nagmumula din sa kanilang mga kapatiran, super. Grabe ang kanilang mga talent. Sabi ko nga, yung mga sinulat nilang kanta, yung mga customized, personalized nilang mga kanta na nakakaantig damdamin kasi it's a form of worship song na maririnig mo yung mga lyrics. Ang gaganda pakinggan, ang sa tainga, yung very uplifting yung kanilang mga songs. Kaya congratulations INC for your first day sa inyong pagtitipon. Napakagaling niyo talaga. Wala pang nakatumbas sa inyo ng ganitong klaseng pagtitipon na na watak-watak, na madumi tingnan, as in sa inyo palang mga suot at mga naka-print sa inyo mga suot, masombrero man o ma-t-shirt. Talaga namang catching, very eye-catching, at maano talaga yung attention mo. Mapapatingin ka talaga dahil napakaganda ng inyong koordinasyon, maganda yung inyong mga suot, malinis, busilak ang description dyan. So, congratulations Iglesia ni Cristo. Congratulations sa mga kapatiran at sa tagapamahala
ng inyong simbahan. Maraming salamat sa inyong taus-pusong paglabas sa kalsada para ipakita ang galit. Alam ko ang nire-representa ninyo ay hindi lang yung inyong simbahan, kundi ang buong bansa, na kayo ang maging modelo sa pagkakaisa, sa sa kalinisan, kapayapaan, at higit sa lahat sa transparency. Kaya transparency dahil nakikita namin kayo yung may pinakamagagandang simbahan sa iba't ibang parte ng mundo. At dito sa Spain, alam ko na meron kayong magagandang struktura ng inyong simbahan na nagpapakita na modelo na hindi ninyo ninanakaw ang kaban ng inyong iglesia. Kaya maraming salamat sa inyong pagiging modelo sa komunidad at sa bansang Pilipinas. So hanggang dito lang. Maraming salamat. Bye for now and see you again on our part 2 tomorrow. On later sa inyong part 2 din sa inyong paglabas sa kalsada. Bye!